Hindi na matino ang gobyerno natin. Kriminal at magnanakaw na ang may hawak ng ating gobyerno. Sa mga pulis, alam namin masama ang loob nyo dahil hindi tayo magkalaban. Isa lang ang gusto natin, matinong Pilipinas, matinong trabaho, hindi magulo. Gusto natin na mayroon tayong pride. Magandang hapon sa lahat. Bakit tayo andito? Bakit kailangan magsakripisyo tayo na hindi naman ating trabaho protektahan ang Senado? Pero bakit tayo ang andito? Dahil hindi na matino ang gobyerno natin. Kriminal at magnanakaw na ang may hawak ng ating gobyerno. Mismong mga pulis, sabi nila bulong-bulong sa gilid, "Sir, gusto lang namin magtrabaho ng maayos." Pero hindi namin nalilimutan na ang totoong nagmamahal sa mga Pilipino at mismong sa mga pulis ay si Presidente Duterte. Sir, sabi nila sa akin, nung maristo ako 2 beses, na-raid ako ng 1 beses, pumulong sa akin, "Sir, hindi kami pro-BBM. Nagpapasalamat pa nga kami dahil si Tatay Digong ang nagbigay ng dignidad ng mga pulis. Dinoble sweldo namin. Pero sir, may trabaho din kami. May mga pamilya din kaming pinapakain. Ayaw namin ng gulo, pero sa ngayon, hanggat makaya namin, mananahimik lang kami." May isa kong kasamang pulis, sabi niya, "Pati ba naman post sa Facebook sa pilitan na mag-like sila para lang linlangin ang buong mundo na mayroon pang matinong gobyerno dito sa Pilipinas." Pero sa mga puso natin, sa mga pulis, alam namin masama ang loob nyo dahil hindi tayo magkalaban. Isa lang ang gusto natin, matinong Pilipinas, matinong trabaho, hindi magulo. Gusto natin na mayroon tayong pride. Pero anong ginawa ng adik na presidente? Ginawa tayong magkalaban. Mismo yung mga makabayan yun, yung mga leader nila, mga entry sila ang pumabatay ng mga pulis, mga sundalo. Ayan sila sa kabila. Nakatingin lang mga pulis natin, wala silang magawa. Pero sa puso nila, alam nyo kung sino ang ating kalaban. Naghahanap buhay lang tayo. Kahit yung mga OFW naghahanap buhay, bakit halos na lang lahat tayo gusto mag-abroad? Dahil walang kapag-asa magtrabaho sa Pilipinas. Ang mga OFW araw-araw umiiyak. Ano ang tsansa natin? Ang tsansa natin, sana ang gobyerno matino. Bakit? Hindi na sana tayo mag-abroad. Dati, pag pulis ka, hindi mo kayang pumili ng matinong bahay, pamumuhay. Nang dumating sa Tatay Digong, disente na ang pulis. Pag pulis ka, makakakain ka na 3 beses ang araw, makapunta ka pa sa mall. Binigyan ni Tatay Digong ng dignidad ang mga pulis. Pero wala pang 3 taon, pinakulong siya. Bakit? Ayaw na mga dayuhan, ayaw na mga oligarko, ayaw ng mga adik na mga Pilipino magkaisa. Ang pera ng gobyerno natin, magkano bang budget natin? 6 trillion, mag 7 trillion na. Kung hindi na nakawin yun, lahat ng pulis, hindi na kailangan magkutong. Hindi na kailangan magnakaw. Hindi na kailangan mang-ape dahil yung sweldo matino. Hindi na tayo mag-abroad. Dati gusto natin, okay, mag-abroad ako kahit
domestic helper. Yung mga professional natin, naging disente ang gobyerno sa panahon ni Tatay Digong. Nakita natin yung pera ng gobyerno, ginastos sa kalsada, sa airport, sa ports, lahat. At inalis na yung mga korupsyon. Pero nung nakatungtong ang isang adik sa Malacanang, ano ang nangyari? Ang mga dayuhan na ayaw makita ang mga Pilipinong magkaisa, ayaw na makita na ang Pilipino umunlad. Dahil bakit ayaw nilang umunlad? Nasa atin lahat ng resources. Gusto nila ang mga Pilipino palaging mahirap para panay na lang tayo mag-export ng mga matitinong professionals. Sino ang nakanabang sa ating matitinong professionals, magagaling world class? Ibang bayan. Dahil talagang sinadya na tayo'y magkalaban, tayo'y magkawatak-watak para palagi na lang tayong i-exploit ng mga dayuhan at mga oligarko. Si Tatay Digong ang nagpakita sa atin na pag tayo magkaisa, meron lang tayong leader na matino. Hindi na mga boys, hindi na mga ngotong, hindi tayo mag-abroad. Uunlad ang Pilipinas. Pero tingnan mo ang nagsapit natin. Mismong si Senator Bato, dating general. Kabaro niyo, sir. Kabaro niyo si Senator Bato. Dahil matino ang presidente na si Duterte, tumaas ang respeto ng mga Pilipino sa mga pulis. Pero kita nyo ngayon, mismong mga pulis ang tumutugi sa matinong leader. Bakit? Dahil ginusto nating tumahimik dahil wala tayong tapang sa loob natin. Wala tayong tapang sa isip natin at sa puso. Lahat ng andito, siguro, hindi matipuno, hindi malaking katawan, walang armas. Pero, ang puso natin, handa tayong mamatay para sa bayan. Unahin nyo na ako. Pero alam nyo, andito kami para sa bayan. Alam din namin na kayo andito para sa bayan at gusto nyo matahimik. Pero ang kalaban nasa kabila. Sino ba ang nag-fund ng mga rebelde at mga magkabayan lang? Gobyerno. Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating tumapang. Si Presidente Duterte lang ba ang matapang? Papayag ba tayo na isang tao lang matapang? Pag walang handang mamatay na Pilipino, walang pag-asa ang Pilipinas. Kaya protektahan natin ang Senado, protektahan natin si Senator Bato, protektahan natin ang bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Sa kanyang pamamahala, Duterte aligned siya, meaning pag Duterte aligned, matino mag-isip, may pagmamahal sa bayan. Kaya kahit kailan di tayo alis dito hanggat hindi ma-stabilize at hindi natin masiguro na ang bagong liderato ng Senado at si Senator Bato ay hindi secure. Nakuha na nila lahat, NBI sa kanila, pulis sa kanila. Yung isa pang adik na isang politician, ginawa pang DILG officer. Puro na lang adik. Si Trillanes, sino ba yung Trillanes? Rebelde yan. Dati yung sundalo na lumaban sa gobyerno. Hindi tayo lumaban sa gobyerno. Ang ginawa natin ngayon, protektahan ang gobyerno, ang Senado na isang co-equal branch ng executive. Dahil ang executive natin, pinamumunuan ng drug addict at kriminal. Tayong mga pulis, meron tayong mga drug test. Bakit ang presidente ayaw magpa-drug test? Tayong mga pulis, hinuhuli natin ang magnanakaw. Bakit hindi natin mahuli ang mga magnanakaw sa Malacanang at sa House of Representatives? Bakit?
dahil kulang tayo sa tapang at pagmamahal sa bayan. Kung si Tatay Digong, 80 years old, hindi umatras, hindi natakot, dahil gusto niya ipakita sa mga Pilipino na ang buhay natin na bilang Pilipino walang saysay kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kaya sana lang, hindi natin papayagan na makuha ang isang senador sa isang asong ulol na Trillanes na nag-represent ng ICC. Dahil ang oath natin, lalo na sa mga pulis, mga opisyal, you did not swear an oath to protect the ICC. You swore an oath to the Constitution. You read the Constitution, wala doon na you protect the ICC, you follow orders from the ICC. Ang andon sa Constitution, ang executive branch, ang judiciary, mga korte, at Senado at House of Representatives. Kaya dapat tayong mga Pilipino makakaintindi para lang yung pamamahay natin. Ang Pilipinas, ang ating pamamahay. Ang ICC, para lang yung kapitbahay. Sino ba ang dapat masunod sa bahay? Di ba dapat ang tatay, ang nanay? Hindi yung sa kabilang yung kapitbahay mo lang. Kapitbahay lang natin ang ICC at hindi natin kilala kung sino yung mga huwis nila. Nakita nyo sa TV, hindi nga marunong mag-English, mas magaling pa mag-English yung mga high school natin. Bakit tayo makikinig sa ICC na hindi natin alam kung sino sila? Ang ating pakinggan, ang ating kapwa Pilipino, ang ating ipaglalaban, ang ating konstitusyon, ating ipaglalaban si Senator Bato at hindi ang buang na si Trilling Trillanes. Sana mag-issue ang Senate ng warrant of arrest kay Sonny Trillanes at i-deputize lahat ng mga pulis na ipahuli siya para bugbugin natin yung gago na yan dahil he is not representing the interest of every Filipino. He is representing the interest of a foreign entity na hindi natin kilala. Kaya sana, andito tayo ngayon, sir, mga pulis, I salute you. But please put in your heart, our duty is to protect the Constitution. Ang Senator Bato is representing a constitutional body which is the Senate, and he is elected by 20 million people, 20 million Filipino. We should be respected and we should protect the Senate. Mabuhay si Senator Bato! Mabuhay ang Senado! Mabuhay si Senator Alan Peter Cayetano! Sana tatagal bilang presidente sa Senate si Senator Alan Cayetano at huwag nating hayaan na mahuli at makidnap si Senator Bato. Salamat. Ito,